Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good. Ma'am, mamayang session time by 3 p.m. may naasahan ba tayong mangyayaring bago? Magkakaroon po ba ng palitan ng liderato? Ano po bang magbabago mamaya? Status quo pa rin. Alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. May madadagdag po ba doon sa 11 para kayo na po muli ang maging majority? Sa ngayon, wala pa pong naidadagdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga doon sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, paggawa ulit ng budget, at dahil nanumpa na kami bilang mga senator judges, yung impeachment trial. Opo, Sen, yun pong sa 11, sabi niyo po, solid pa rin sa ngayon, wala pang nadadagdag. Ma'am, ano po yung nagiging challenge dun sa mga negotiations, if I may say negotiations, or talks with other senators into joining your bloc? Siguro, ang best na pagbubuo ng bagong majority, if ever, ay on the basis ng common values, common interests na maganang loob ng pagpasok ng lahat dun sa isang majority, isang bagong majority kung sakali. So sa ngayon, basta ang given ay solid kaming 11 sa minority. And ma'am, do you also share yun pong sentiment ng other colleagues? I think si Senator Ping, nabanggit po niya na it is Senator Win Gatchalian or nothing for the SB 11, Solid 11. Sorry, silent ko lang ito. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Can you also confirm, ma'am, na yung pong grupo ninyo, yung 11, si Senator Win po talaga yung pinupush na SP? I hear several names kahit sa publiko, and ang attitude namin sa minority ay kung sino sa amin. I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President, at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganung tungkulin. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Senator Sherwin, kung maging siya, magiging mabuting Senate President siya. Sorry ma'am, last on my end. Ma'am, gaano po ba ka-importante for you na magkaroon ng leadership change, considering also na malapit nang mag-adjourn yung session? Mag-break po ulit yung session. Mapa minority man o mapa majority, basta tuloy yung pagtatrabaho namin sa kasalukuyang majority. Leadership, of course, is always important, lalo na sa isang institusyon tulad ng Senado. Kaya ganyan din yung mga interventions namin on the floor the past 2 weeks. Talagang may pagbibigay halaga sa papel ng liderato. But, whether nasa minority o nasa majority, I've always been part of a collective na isinusulong yung nakikita naming responsibilidad namin sa institusyon at sa ating mga kababayan. Hi ma'am. Ma'am, can you confirm lang, merong ugong-ugong din kasi na si former SP Cheese daw, yung possible na pumalit kay Sen Alan and pwedeng sumama sa inyong group para kayo na yung maging majority. Is Senator Cheese not an option? Can you confirm that, ma'am? And is he not an option? Talagang Senator Win lang po. Narinig ko rin na yung ganyang mga pag-uusap,
yung pagbuo ng mga bagong majority man naman ay halos bukas sa kahit sino, no, na sumapi. Basta't may mapag level of fun na parehong values or interests, parehong interest sa loob ng institusyon. But if you're asking me about Senate presidency, as I mentioned earlier, kung maging si Senator Sherwin yan, magiging mabuti yan para sa Senado. Pero kung Senator Cheese, hindi siya as aligned with the values of the current minority. Hindi kasing napag-uusapan yon. Okay. Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang, ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedies, naipasa na po sa Committee on Rules yun, ma'am, di ba? Anong status nun, ma'am? Well, sa pagkaalam ko, nandun pa rin sa Committee on Rules para sa disposisyon ng Rules Committee sa ilalim ng Majority Leader. So, isa nga ako sa mga pumirma nun, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedy sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and rules. At ganun pa rin ang aking panawagan sa kanya para dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Sen, kamusta na po kayo? Hindi. Nakangiti po. But seriously, kinamusta niyo po ba or have you had the chance to speak with Senator Pia? Kasi we all know kaibigan naman po kayo ni Sen Pia at maraming issues previously na magkasama kayong dalawa. Hindi pa kami nakapag-usap as in usap pero nakita nyo naman nung pinarangalan namin yung mga archers, nagkataong magkatabi kaming nakatayo para sa photo and nung nag-suspend at pumasok kami sa lounge para sa briefing tungkol sa impeachment trial, nagkataon ding magkatabi kaming nakaupo. So, natural na makapag-usap or chat pag ganyan. Ma'am, do you share the sentiments of many na eto na yung, kasi nabanggit din to ni Senator Ping over the weekend that this is the lowest of lows of at least recent history ng Senate as an institution. Sinabi ko rin yon pagkatapos ng mga pangyayari nung nakaraang linggo at yung 2 weeks ago, pati sa privilege speech ko na this is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon at ng mamamayan. Kasi nga, itong Senado ay hindi naman amin. Stewards lang kami dito. Hindi namin ito bahay, hindi namin ito taguan. Ito ay Senado ng mamamayan. So, kailangan talagang iangat, itayo namin ulit ang Senado tulad ng dati at mahabang panahong pagtingin ng mga Pilipino sa kanya. And paano po matutulungan na ibangon yung dignidad at respeto ng taong bayan sa Senado kung magpupush po ulit ng another leadership revamp, another leadership change sa Senado? Kung manatili man ang kasalukuyang liderato, kung mapalitan man ang kasalukuyang liderato, tingin ko hindi yan contradictory kung sakali sa paggawa ng tungkulin ng Senado. Dahil alinmang liderato, yung kasalukuyan, o kung may bago, tulad ng mga nakaraan, pareho ang tungkulin. And yun ay nakaatang sa aming lahat, bawat isang senador. Mapa-minority man kami o mapa-majority. Thank you. So ma'am, ano yung nakikita ninyo para nga makabangon yung image ng Senate? Aside dun sa kasi sinabi ni Senator Ping, isa sa nakikita nila para magkaroon ng fresh start, yung magkaroon ng change ng Senate leadership. Pero para sa inyo, the same work pa rin naman kahit magpalit. So anong nakikita nyo? Paano makakabangon? Kasi meron ding grupo na nanawagan, magsipag-resign na lang daw yung mga sumira sa imahe ng Senate.
So magsimula tayo dun sa ongoing investigation. Kinikilala ko for one yung mga findings so far ng PNP investigation at pinahalagahan ko yung magiging kompletong fact-finding ng Department of Justice prosecutors. Kung magsasagawa rin kami ng sariling investigasyon, pwede namang mag-parallel yun at mag-complement yung mga iba't ibang investigasyon sa isa't isa. Dahil halos pare-pareho namang ebidensya ang titignan. So, at lampas dun sa investigasyong iyan kung saan talagang dapat masagot bukod sa, at kita kasi sa video, sinong unang nagpaputok, bakit nagpaputok, yung tanong na papaano nangyari ang lahat ng ito. At kung may matukoy yung investigasyon or mga investigasyon na mga dapat managot, dapat talagang panagutin sila at walang pagtatakip sa anuman. Ma'am, ano yung pwedeng maging worst scenario sa Senate kung wala kayong magawa para makarecover, mabawi yung magandang imahe ng Senate? Meron pa bang worse doon? Nasa worst situation na nga kami sa ngayon eh. So there should be no way to go but up. Nowhere to go but up. So magwasto kami sa harap, sa mata ng mamamayan. Tumutok ulit sa mga trabahong kinakailangan ngayong nagpapatuloy yung Middle East War, yung oil crisis at paghihirap ng ating mga kababayan sa gitna nun. Tuloy yung aming mga trabaho bilang mga senador. Yung nabanggit ko kanina, kasama na yung impeachment trial. Kailangan ma-earn namin ulit ang tiwala, buong tiwala ng ating mga kababayan. At you're confident na magagawa niyo yun, ma'am? Mabalik yung tiwala ng publiko. Fully intending ang minority na mag-ambag para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa ating Senado. So ma'am, this afternoon, wala pang kasiguruhan kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership as of this time. Magkakaroon lang ng kasiguruhan kapag sigurado na yung mga puwersang kikilos. So, but as of now, at least I can assure you, solid ang 11, seryoso sa trabaho namin, and 100% committed na mag-contribute kami para ayusin ang nasirang reputasyon ng Senado. So ma'am, isa lang ang kailangan nyo. Meron na kayong simple majority. So pwede na kayong magkaroon ng control sa Labing leadership. isa kami. So, So, kung may kung isang- mathematics ang simple majority, 13 yun. Like, the mere fact na wala daw Senator Bato, parang kung 12, kung makakuha ka ng isa, pwede na daw yung simple majority. Baka pagdebatihin yan. Kasi may rules sa Senado eh. Sa ngayon, dalawa ang kailangan. And so far, wala pa nag-express ng intention to join the minority. May ilang may intentions pero sa ngayon, ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. Ma'am, may nag-express po ng intention from the majority na sumali po sa inyo? May mga pag-uusap, yung tinatanyong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami. Pero ma'am, kung sakali man napag-uusapan na po ba sa minority na isulong na amyendahan yung rules? Kasi since 23 na lang, kung hindi talaga dadalo si Senator Bato or kasi may warrant of arrest siya, sinusulong po ba sa minority na amyendahan na yung rules sa quorum, tsaka yung sa... Wala pang ganung pag-uusap. But speaking of pag-amyenda sa rules, kapag biniring up sa floor yung pag-amyenda sa rules para payagan na bumoto online, tututulan ko ng matindi. Kasi may mga nagpa-schedule ng privilege speech mamaya regarding the incident 2 weeks ago. Do we expect some emotional outburst uli regarding this? Or kung meron man, paano ito makatutulong na pag-usapan yung seryosong nangyari 2 weeks ago? Kung may emotional outbursts man, wala namang problema basta't idudugtong dun sa paano ito makakatulong. So ilalagay dun sa yung emosyon nating lahat bilang tao dun sa konteksto na paano aasta at kikilos ang Senado
para tugunan yung damdamin, yung kaisipan, yung pagdududa at yung pangangailangang matindi ng ating mga kababayan. So basta't paabutin namin dun sa level na yon, then magiging kapaki-pakinabang. Ma'am, yung reso on Senator Bato to surrender, ano po ba yun yung sabi nyo nga, seek legal remedies po? So, kapag sumurrender si Senator Bato, hindi siya agad pwedeng ilipad ng dahig kahit ICC warrant po yung isa-serve sa kanya kasi he can seek legal remedies muna sa local courts. Tama po ba? May nagsasabi na sa ilalim ng Rome Statute na operational sa Pilipinas hanggang 2019 at sa ilalim din ng mga batas ng Pilipinas, pati yung ilan sa mga pinakabagong batas na may interpretasyon na pwede nang magdesisyon ang gobyerno na ilipat siya dun sa ICC. Pero dahil merong judiciary dito na minsan o 2 beses na niyang hiningian ng TRO, ibig sabihin may mga legal remedies pa dito sa Philippine Judiciary. So, meaning depende po sa gobyerno kung ibibigay siya agad pag sumurrender siya o nahuli siya sa dahig. Depende sa gobyerno at depende rin sa kanyang mga legal moves vis-a-vis yung Philippine courts. Thank you, ma'am. Ma'am, si General Aplasca nakita namin last week. Kanina nakita rin namin siya. Sa caucus ba natatalakay ba? Ano na ba talaga status niya? Suspended na ba siya o dito pa rin siya? Hindi namin siya napag-uusapan. Well, I don't know about the majority caucus. Kailangan sila ang tanungin nyo. Pero hindi namin siya napag-uusapan sa minority. Pero sa pagkaalam ko, suspended nga siya ng Office of the Ombudsman para sa 6 na buwan. Gayunpaman, inaasahan ko na magiging available siya para sa anumang investigasyon dahil naging active participant din po siya sa mga kaganapan ng gabing iyon. Ma'am, sa ibang topic, kay Sen. Robin, may move ba sa minority na isa lang din siya sa ethics complaint dahil dun sa ginawa po niya, dun sa pagsasakay kay Sen. Bato, paalis po ng Senado? Wala kaming napag-uusapang ganyan. Hindi ko alam kung may mamamayan na magrereklamo ng ganon sa Committee on Ethics. Sorry. Meron lang kong sabi-sabi na ang Malacanang ay may ginagawa rin para maipush ang gusto nila maging Senate President. May nalalaman po ba kayo tungkol dito? Or meron nga ho bang ganun na nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng Senate President? Well, at different times sa kasaysayan, minsan nagpapahayag ang Malacanang sa kagustuhan sana nila o iba. Pero the Senate has always decided for itself. And the Senate will decide for itself. So ngayon ma'am, wala kayong naririnig na ganun? Oo, walang ganon. At the Senate, most of all, the Senate ang magdidesisyon para sa Senado. And then ma'am, follow through lang po about General Aplasca. Kasi ma'am, suspended po siya ng ombudsman ng 6 months para hindi ma-influence yung investigasyon. Pero palagi po siyang nandito. Hindi ba kayo bothered o concerned po ba yun para sa inyo? Hindi pa ako concerned tungkol doon. Basta't ang inaasahan ko sa lahat na maaring tanungin sa mga investigasyon, kahit kaming mga senador, ay ipresenta ang sarili at mag-cooperate sa investigasyon. Para ang isang bagay na dapat sana ang linaw-linaw sa publiko pero naging napakalabo at kinailangan pang investigahan, ay once and for all maging klaro at sa basis nun maiayos. Pero possible po ba ninyong erase yun? Kasi nandito po siya everyday, kahit nga po suspended. And yung suspension po kasi is para hindi niya ma-impluwensyahan yung investigasyon. Sabi naman po niya kanina, nandito siya to visit the troops kasi kinungsa lang daw po niya. Well, dahil sinabi niyo sa akin, hindi ko alam yan before this morning, pag-iisipan ko po. Salamat sa impormasyon. Ma'am, on the part of the senators, may dapat bang managot dun po sa nababanggit po ninyo na pagkawala ng tiwala ng publiko sa Senado? And paano po yung ganong accountability measure? Of course, in principle, collectively, lahat po kami ay dapat managot. Kasi
Hindi naman iisang senador ang buong Senado. Lahat kami ang Senado. So kung paano kami dapat managot, kailangan gawin namin ang lahat at huwag hadlangan na magkaroon ng kompleto at maayos na investigasyon na sasabihin, ire-report sa publiko lahat ng findings para hindi na maging malabo yung mga pangyayari. Pero malinaw na malinaw. And on the basis ng findings na yon ay bigyang daan namin at sundin yung applicable sa amin na mga rekomendasyon ng pagwawasto. Ano man iyon. Okay, that's it. Ma'am, doon sa accountability, doon sa barilan po ng May 13, should SP Cayetano be held accountable? Kasi possible ba na si Aplasca lang ang nag-decide on his own na ganun yung gagawin niya, or could he have consulted with his obligation ng music? Hindi ko alam yung facts na yon. So wala akong kumbaga personal knowledge kung may kinalaman si SP Alan Peter dun sa pamamaril. That should be cleared sa investigation, or clear sa investigation, sino or sino-sino ang may kinalaman sa pamamaril. But of course, bilang Senate President at bilang yung mga nasa liderato, there's a collective responsibility involved there. And in the end, gaya ng nasabi ko kanina, kami pong lahat din, kahit yung wala sa liderato, ay kailangang managot at kailangang magtrabaho para ibalik yung tiwala ng mamamayan. In terms of sanctions, ma'am, kasi di ba meron pong mga filing of ethics complaints. I remember si SP Cayetano before nabanggit po niya na possible yung ethics complaint doon sa or alleged pagharang kay Senator Bato dito sa pagpasok sa Senado, I think 2 weeks ago. So when it comes to that, magagamit po ba yung ganong route, yung pong pag-file ng ethics complaint against a senator for them to be held accountable dun po sa mga nangyaring gulo? Well, aside from any investigation, pati ng external bodies, yung ethics complaint ay isa sa pinakamalakas na paraan na disiplinahin kami. Pati yung mga parusang pwedeng ipataw sa amin kung mag-prosper yung ethics complaint. Pero as for yung sinabi din pala ni SP Alan Peter na may humarang kay Senator De La Rosa para makapasok, I don't know kung sinong tinutukoy niya. Kahit sa video na ipinalabas, malino naman walang humahad lang. Dahil nauuna siya paakyat at walang nasa unahan niya at humaharang.